Ayan, ongoing pa po ang ating beautification in church. So, may mga makikita po kayo dyan next time na mga sabit-sabit na cortina. And then may mga wallpapers pa tayong lalagay. So, sa mga gustong mag-join to help, magsabi lang po kayo. Mamaya po magkakabit tayo ng mga wallpapers pa. And then, salamat sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord sa bagong speakers. May kwento yan eh. Ang original na bibili natin ay 1,000 watts. Nakababasa yun sa speakers, 1,600 yan. Kasi kahapon, ang pinakita na sa amin yung 1,000 watts. Yung isa gumagana, yung isa sira. So, ang option, wala nang stock. Sabi daw, meron po kami mas malaki. Mas mahal, mag-add lang tayo ng 2,000. So, from 28,000 na target sana nating mabili, ang nabili natin, yung 30,000. Actually, discounted yon. 34 dapat dyan eh. 34,000 yan. Nung sinabing para sa church kasi gagamitin, discounted siya ng 4K. So malaki-laki, praise God, di ba? So, ayun. Salamat sa Panginoon sa mga nagbigay po. Ang next target natin na project, nakita niyo yung TV natin. Ayan. Yung TV kasi kumukurap na, tapos may mga konting na. So, next target natin yan para next time, mas maganda yung presentation natin. Sa mga nandito po. Sa live kasi sa online, no, maganda ang multimedia presentation doon. Pero dito sa atin, kailangan mas maayos natin yan. So next target natin po yan. And anyway, sa buwan po ng November, so medyo busy tayo mula po sa buwan na to. Mamaya after service, mag-lunch lang tayo and then yung mga youth, invited po ang lahat ng youth na pumunta sa main church sa Katarungan. So kami ni Kuya Rod nyo, maghatid namin kayo papunta doon. Yung may mga motor, magmotor. Pero the rest na pwedeng sumakay sa amin, dahil namin kayo doon. Tapos lahat ng young professionals, at saka yung mga graduating na, mga fourth year college na, maiwan dito mamaya kasi meron tayong joint young professional fellowship dito. Kasama natin yung mga young pro ng main church. Okay? So yung mga youth, dun sa main, yung mga young pro ng main, dito naman tayo, ng mga young professionals. Okay? So lahat na may trabaho, at saka yung mga graduating ng college, pwede po kayong mag-join para sa... Kaya yung mga OJT natin, kasali sila sa young professionals mamaya. And then, ano ba? Announcement? Meron po tayong Mother's Fellowship sa 6th na ba? Third Sunday, no? Third Sunday, may Mother's Fellowship na po ulit kasi kailangan po nating maka-fellowship muli yung mga mothers natin. Fourth Sunday, this November, magkakaroon po ng Couples Fellowship. Para sa lahat ng mga nagsasama, mga mag-asawa, meron po tayong Couples Fellowship that fourth Sunday. And then, December, next month, magkakaroon na rin po tayo ng give-a-gift na po. So, further announcement na lang po sa mga susunod na Sundays. Anyway, so today po, meron po tayong series sermon. Tinawag natin siyang Exalt Yahweh. Baka sabi nga, Exalt Yahweh. So, isa-isay natin yung acronym na Exalt. So sabi dyan, "Oh, magnify the Lord with me, let us exalt His name together." Okay, since ang month ng November, hindi po ito Happy Halloween. Hindi po tayo nag-celebrate ng patay. Ang sineselebrate natin ay yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? And we are exalting the name of Yahweh. Okay? Itataas natin yung pangalan ni Lord. The name Yahweh is the name of God. In the Old Testament, tinawag siyang Yahweh or Lord. Yung tinatawag nating Lord ngayon. Yun yung pinaka-original name ng Diyos. Yung word na God is Elohim, pero yung word na Lord is Yahweh. And that Yahweh, wala naman talagang vowels yan. Ano lang yan? Y-H-W-H lang talaga siya. Pero since sa English term, nilagyan natin siya ng vowels para mas madaling babasa. Anyway, so isa-isa na natin yan. This Sunday hanggang 5th Sunday, dahil may 5 Sunday ngayong buwan. So isa-isa natin yan. Enthrone Him, ito yung first topic natin today. Pangalawa, yung express devotion. So yung X, andun sa express. Show your love through action, announce His name. So yun yung proclamation, sharing the gospel. And then love, yung L, His presence. Yan. So kasi yun yung intimacy na meron tayo sa Diyos. And triumph in His power. Pwede kang maging victorious. So itong buong buwan na to, kung nandito na kayo ngayon, sa mga nasa online, I hope and pray matapos natin tong 5 sermon series na ito. Okay? However, may 4th Sunday kasi. Ibibigay ko na lang kay Pastor Joe yung 4th Sunday na topic para maturo pa rin sa inyong lahat. Okay? So now,
first topic natin is about enthroned Yahweh. So letter E, enthroned Yahweh. So pakisabi nga, enthroned Yahweh. Ang ibig sabihin from the word enthroned, yung pinaka-root word niya, yung throne. Nakita niyo yung trono? So sino ba ang nakaupo sa puso nyo? Sa trono ng puso natin, lahat yan ay may pwedeng umupo. At kung sino ang nakaupo, siya ang nasusunod. Tama? Kung sino nakaupo sa trono ng puso natin, siya ang masusunod. Okay? Sabi ng Bible, Psalms 103, binasa natin kanina yung buong chapter, verse 19. Sabi doon, the Lord has established His throne, saan? Saan? In the heavens. Okay? And His kingdom rules over all. Yung trono ng Diyos, na-establish siya sa langit. Ngayon, sa buhay natin dito, siya ba ang ruler ng puso natin, ng buhay natin? Kaya pag sinabing enthroned Yahweh, make God king in every area ng buhay natin. Tatanungin ko kayo today, si Lord na ba ang hari ng buhay mo? Okay? Kung ang Diyos na ang hari ng buhay mo, alam mo na to. Pero kung hindi pa, malalaman mo bakit dapat natin gawing hari, dapat siya yung mag-rule, siya yung umupo sa trono ng puso natin. Okay? So before that, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na makapag-aral muli ng iyong mga salita. And Lord, welcome namin ang presensya mo na manahan sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, turuan mo po ang bawat isa na maunawaan ang mga mensahe mo sa umagang ito. Whether sa mga taong narito, sa mga nasa online, Lord, we pray for your power to move in our lives. Speak to us today. Help us to understand. Give us wisdom. Ang mga salitang ito na pag-aaralan namin. We pray for your power to be established, Panginoon, yung mga puso namin na ikaw po ang umupo sa aming mga puso, Panginoon. We will enthrone you. We will exalt you as the King of Kings and Lord of Lords na aming buhay. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon, maganap yung purpose mo ng message na ito sa aming buhay, sa mga narito at sa mga nakikinig online, even yung mga makikinig pa mamaya at sa ibang mga araw. We pray, Lord, na i-bless mo po ang buhay ng bawat isa. We ask for the blood of Jesus to cover us today para hindi manakaw ng diablo ang mga salita na maririnig namin, kundi ito ay magkaroon ng impact, transformation sa aming buhay. Baguhin mo kami, Lord. Change us according to your words and help us, Lord, to have a deeper intimacy, personal relationship with you. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, and we claim the victory right now. We speak victory, success and prosperity sa lahat ng gagawin namin pag-aaral ng iyong mga salita at maging matagumpay po ito na ma-apply namin sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, sabi, ang buhay daw natin, pag sinabi mong enthroned Yahweh, lahat ba may puso? Lahat may puso dito, no? However, ang puso natin, may iba't ibang condition yan. Tama? May pusong malambot, may pusong bato, may sirang puso, may basag na puso. Di ba? May iba't ibang klase ng puso. I remember last year, nag-series tayo tungkol sa what, di ba? Yung words, heart, actions, and thoughts. Pinag-aralan natin yung 4 Sundays on last year. Doon sa heart, ang daming klase ng masamang puso. Tama? At meron din man naman mabuting puso, pero may iba't ibang klase ng kondisyon ng puso. Ang question, yung puso mo ba, nakasuko na sa Diyos? Kasi pag hindi pa sumuko yung puso mo sa Panginoon, wala ka pang relasyon sa Diyos. Ang totoong puso na nakasurrender na sa Panginoon, yun yung talagang nag-decide ka na Lord, gusto ko magkaroon ng personal relationship sa'yo. Hindi ito usapang religion, ha? Ang usapan dito, may relasyon ka ba sa Diyos? Iba ang pagiging reliyoso sa pagiging makadiyos. Ulitin ko, iba ang reliyoso sa makadiyos. Tama? Magkaiba yun. Pag reliyoso ka o religious ka, you're just following traditions. Pero pag makadiyos ka, meron kang personal na relasyon sa Diyos, kilala mo siya ng personal. Tama? Naiintindihan po natin? Para for example, ipagpalagay nyo sa mga kapatid nyo, kilala nyo ba yung kapatid nyo? Kilala nyo ba nanay nyo? Kilala nyo ba tatay nyo? Meron kayong personal na knowledge sa kanila. Bakit? Meron kayong relasyon sa kanila kasi. O sa mag-asawa, ganun din. Sa pamilya, sa boyfriend, girlfriend, o whatever relationship. Dahil meron kang personal relationship sa kanila, kilala mo sila. Iba yung pagiging reliyoso na sumusunod ka lang sa tradisyon na meron ka na kinalakihan. Sa pagiging makadiyos, nakilala mo talaga siya ng personal. Okay? Magkaiba yon. Kaya sinabing enthroned Yahweh,
dapat si Lord na ang nakaupo sa puso mo. Okay? Sabi ng Bible, 1 Chronicles 29:11, yours, O Lord, is the greatness, the power, and the glory. Kinakanta natin yung kanina, di ba? Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Okay? For you are exalted, saan? As head over all. Hindi natin pwedeng sabihin walang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman connection yung Diyos sa akin. Wala rin siyang pakialam kung mag-decide ako sa buhay ko. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Maaapektuhan at maaapektuhan ka sa bawat desisyon na gagawin mo. Whether you like it or not, lahat tayo, sa dulo ng buhay natin, haharap tayo sa hari ng mga hari, sa Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon, makikipagtuos ka. According sa ginawa mo sa buhay na to, malalaman mo kung ano yung magiging verdict niya sa'yo. Impyerno ka ba o welcome ka sa langit niya? Yan lang ang dulo ng buhay natin. Pag natapos tong buhay natin, naharap tayo lahat, isa-isa sa Diyos. Tatanungin ka. Dalawa pala yon. Pag humarap ka sa Diyos, tinanong ka, di ka niya kilala. Pero kapag humarap ka sa Diyos, winelcome ka, yan, kilala ka. Naiintindihan niyo po? Yan. Sa mga bago, welcome po sa inyo. Ayan, I hope and pray na maka-fellowship, makilala namin kayo soon. Pero sa langit, pag winelcome ka ni Lord, enter now, di ba? To the joy of thy Lord. Napakasarap pakinggan nun. Kesa yung, sino ka? Hindi kita kilala. I do not know you. Depart from me. Di ba? Lumayo ka sa akin. Di ba? Parang ganun kasakit kapag tinanong ka ng Diyos, sino ka? Hindi kita kilala. Kaya po, sa lifetime natin dito sa buhay natin, I don't know kung ilang taong ka na, pero what I know is, kung meron kang buhay ngayon, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Amen po? Pag-usapan natin, ano ba ang ibig sabihin kapag tayo ay, pag ginawa nating hari ang Diyos sa buhay natin? Once we enthrone the Lord, anong ibig sabihin? May tatlong H. Okay, naroon tayong tatlong H sa pag-uusapan ngayon. Number 1, tungkol sa puso, heart. Number 2, tungkol sa bahay nyo, yung tahanan, yung home. Number 3, tungkol sa habits, yung mga lifestyle natin, ginagawa natin. Tatanungin ko kayong lahat doon sa tatlong yon, si Lord na ba ang nakaupo sa tatlong yon? O, pag-usapan natin. Number 1, enthrone Him. Pag sinabi mong enthrone Yahweh, enthrone Him in your heart, sa puso. And that is the center of your devotion. Hindi ito yung devotion lang ng ginagawa ng mga Kristiyano, nagbabasa ng Bible or mga devotionals, nagpe-pray. Hindi lang po yun. Pag sinabi kasi yung puso, sabi ni Jesus, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun ang puso mo. For where your treasure is, there your heart will be also. Tama ba? Kung nasaan yung treasures, yung pinakamahalagang bagay sa buhay mo, tao sa buhay mo, nandun yung puso mo. Sino na nakaranas ng breakups? Nakaranas na ba ng breakups dito? Yung break ka? Nung break ka o break ka? Naka-experience na kayo noon? Tapos yung narinig niyo na ba yung gantong sinabi? Naiwan sa kanya yung puso ko. Or kinuha niya yung puso ko. Di ba? Kasi pag sinabi mong puso, ang usapan dyan, yung pinaka-devotion ng buhay mo. Kanino ka ba devoted? Okay? So pag sinabi ng enthroned, sa 1 Peter, sabi ni Peter, sanctify the Lord, God in your hearts. Sabi daw, sanctify. Alam mo ibig sabihin ng word na sanctify? Ibig sabihin, enthrone the Lord. Sa ibang translation niyan, ang sabi ni ESV, NLT, NIV, dapat daw, i-enthrone mo or i-exalt mo si Jesus as Lord ng buhay mo. Dapat daw maging hari si Jesus ng buhay mo. So kaya pag sinabi mong sanctify the Lord, enthrone Him sa puso mo. Enthrone Yahweh in your heart. Dapat ganun yung natin. Yung ginagawa natin sa buhay natin. Dapat si Jesus, siya yung hari ng puso mo. Paano natin gagawin yon? Siyempre, una, surrender your will. Sabihin nyo nga, will. Hindi si Kuya Will. Pag sinabing surrender your will to what? Saan? To His rule. Sa bahay namin, si Shemi, kasi nagsiset kami ng mga rules sa bahay. Bata pa lang naman si Shemi. So, alam niya na kapag
merong rules na sinet sa bahay, dapat sundin niya. Otherwise, palo siya. Tama? Otherwise, may punishment. Like yung sinabi ko sa inyo na ang cellphone, yung screen time niya, no, itong nakaraan, walang pasok, di ba? Yung screen time niya, 10 a.m. dapat. Hindi siya pwedeng pagising niya, screen time agad. Kailangan 10, mag-screen time siya, pwede na. Pero pag wala pang 10, nag-screen time siya, 2 hours lang siya. So ano nangyayari? May rules. Ganon din sa buhay natin. Dapat yung kalooban mo, yung will mo, yung decision mo, nakasurrender yan sa rules ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, di ba? Nag-pray siya kay Father. Sabi niya, Father, kung okay lang, if possible, sabi niya, huwag ko nang inumin yung cup of suffering. Ibig sabihin, Father, okay lang, baka pwede naman, baka naman, huwag na akong ipako sa krus. Pero sabi niya, but not, sabi niya gano'n, not my will, but yours be done. Pag sinabi mong in-enthrone mo na si Lord sa puso mo, as King ng buhay mo, hindi na yung kalooban mo yung masusunod. Hindi na yung gusto mo ang masusunod. Yung gusto na lagi ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, nakasurrender na yung puso mo, yung will mo sa Diyos. Lord, kung ano yung gusto mo sa akin, yun yung mangyari. Parang ganito yan, guys. Meron tayong gusto, pero kung hindi gusto yun ng Diyos, wag na lang. Yun yung nakasurrender sa Diyos. Pero kapag yung gusto mo, naka-align sa gusto ng Diyos, pwede. Naiintindihan po natin? Kailangan meron alignment yung will natin sa will ng Diyos. Otherwise, mapapahamak tayo. There are things, buhay, tao, lugar, events, situations sa buhay natin na hindi naman dapat kalooban ng Diyos na nandun ka. Kaya lang, dahil sa own personal choice mo, own na personal pa, dahil sa sarili mong choices sa buhay, napapahamak ka tuloy kasi hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya pa mga kapatid, tulungan po natin yung sarili natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. And sabi nga, the first sign of a heart where God reigns is surrender. Yung puso na nakasurrender sa Panginoon, yan talaga makita mo, nagre-reign na si Lord sa buhay mo. Hari mo na talaga siya. Okay? Sabi nga, you cannot enthrone Him if you still fight for control. Hindi mo pwedeng paupuin si Lord sa upuan ng puso mo, sa trono ng puso mo, kung ikaw pa rin yung nakaupo. Hindi pwede mag-share. Naalala ko, meron kami tinatawag na theater class, yung one-time blind. Alam niyo yun? Sa mga nakakaalam nun, yung one-time blind, 4 na tao lang yon. Tapos, minsan ako si Jesus doon, minsan ako yung isang lalaki. Dati, si Pastor Dan pala yung Jesus, tapos ako yung isang lalaki. So, meron doon isang act na nag-aagawan kami sa upuan. Lord, pauupuin kita. Kaya lang meron akong pwede pa-share ng konti. Sometimes ganun tayo. Oh Lord, sinusuko ko na po sa iyo tong bagay na to. Pero minsan nakikiupo ka pa rin. And you're fighting for control. Hindi ka pwede. Hindi pwedeng maupo si Lord fully sa upuan na nakikipag-away ka pa sa Kanya. Nakikipagtalo ka pa sa Kanya para makaupo ka rin. You cannot live a life surrendered to the Lord kung nakikipagtalo ka pa para magkaroon ka ng control sa buhay. Sabi nga, pag mahilig ka sa control, mahilig ka mag-manipulate ng tao, ng sitwasyon, and from there, hindi ka talaga totoo. Pero pag nakasurrender ka sa Panginoon, you are surrendering to His control. Para mong sinasabi, Lord, kung ano yung gusto mo mangyari, maganap sa buhay ko. Help me to know your will, help me to do your will, and help me to accomplish your will. Doon dapat yung prayer natin. In order na maupo si Lord as King of Kings, as King and the one who is the ruler ng buhay natin, kailangan ang prayer mo, Lord, let me know your will, help me to do your will, and help me to accomplish your will. Kasi yung iba, ginagawa yung kalooban ng Diyos, hindi tinatapos. Kailangan tapusin mo. Ang greatest pattern natin sa paggawa ng kalooban ng Diyos, sino? Si Jesus. Anong ginawa ng Jesus? Father, sa prayer niya, I have come to do your will. Di ba? And sabi niya, I have come not just to do your will, but to finish it. Kaya nung nasa cross si Jesus, ano yung pang-anim na sinabi niya? It is finished. Ayun. Na-fulfill yung kalooban ng Ama sa buhay ni Jesus. And yun din yung dapat maganap sa buhay natin. Okay, pangalawa, separate from idols and distractions. Kapag ikaw yung nakasuko na
Na-surrender mo na yung buhay mo sa Panginoon, yung puso mo, si Jesus nang nakaupo sa puso mo, you are separated from idols and distractions. Wala nang idols. Wala nang Diyos-Diyosan. Wala nang mas Diyos pa sa Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka na distracted sa buhay. Ang taong distracted sa mundong to, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos. Kung lagi kang distracted sa mga bagay na nakapaligid sa'yo. Sabi kilala niyo si Let It Go, ang pangalan? Si Elsa? Elsa ba? Elsa. Sabi ni Elsa, dun sa K-pop idol ba yun? Yung K-pop Demon Hunters. Yung parang binigyan niya na yung corona niya, ikaw na pinakasikat ngayon. Nagtatampo na daw si Elsa, di na daw siya yung pinakasikat. Yung K-pop Demon Hunters daw. Sa dami ng bata ngayon, distracted na distracted doon. Hindi lang yon, marami pang iba. Sa screen time lang, napakadaming distraction, napakadaming idols. Ang number one sa buhay ng mga tao ngayon, subject ang lahat dito Pagising, ano hawak? Cellphone, alam na alam mo, di ba? Very good. Hindi natin alam, nagiging mini idols na natin yung mga phones natin, yung mga screen natin. And mag-check po tayo ng puso lahat ngayon. Walang masama sa mga screen as long as hindi yan yung kumakain ng buong buhay mo. Okay? Walang masama po dyan as long as balanse yung oras mo sa Diyos, sa mga tao nakapaligid sa'yo, o sa mga mag-asawa. Sabi ng research daw, kailangan meron kang 47 minutes na nilalaan sa asawa mo para masatisfy siya sa araw na yon. Nag-iisip ako, nakaka 47 minutes ba kami ni Rish ng conversation? Sa maghapon, pag binilang mo siguro lagpas naman. Pero yung straight, parang hindi ko pa nagagawa yan. So dapat magkaroon kami ng ganun. Okay? Dapat daw may ganun para masatisfy ang longing nung partner mo, nung asawa mo. May 47 minutes ka dapat at least. Na straight daw. Straight pala. Sabi ko, kailangan mag-goal ko yun. Okay? Kasama pala yun. Nagawa mo na ba yun sa Diyos? Nagawa mo na bang maging straight? Kahit na tanggalin na natin yung 47 minutes, nakapag 30 minutes ka na ba na straight na nag-spend ng time sa pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, nag-spend ka ng time sa Diyos. Kasi kung hindi pa, masyado tayong distracted sa mga bagay sa baligid natin, check nyo, sino kaya nakaupo sa puso? Ikaw o si Lord? Di ba? Anything that competes for your heart's affection becomes an idol. Whether yan ay girlfriend, boyfriend, trabaho, or pamilya. Alam sabi ni Jesus, if you love your mother, your father, your brother, your sister more than me, wala kang part sa akin. I'm not saying na i-despise nyo sila. The point is, dapat ang number one sa buhay natin, sino? Ang Diyos. Amen? Yung dating ombudsman, sabi niya, hindi tayo makakapag-produce ng mga maka-Diyos na mga tao today kung mula kinder hanggang college, ang tinuturo lang, GMRC. Ano ang GMRC? Good? Ano ang GMRC? Hindi mo pwedeng gawing godly ang isang tao pag yun lang tinuturo. Kailangan daw magkaroon ng teaching from kinder to college na God-centered teachings. God-centered lessons. So that, pag graduate ng college yan, maka-Diyos yan pagpasok sa corporate. Tama? With integrity, magtatrabaho yan. Hindi. Yung corruption sa bansa natin, kitang-kita. Yung mga educated, yung mga graduate ng doctorate ng ganito, masteral ng ganito, sila yung mga corrupt ngayon. At nakakalungkot yon. Hindi education ang susi. Diyos ang susi sa lahat. Magkaroon ng maayos na relasyon ang tao sa Diyos, aayos ang lahat sa paligid natin. Amen? Yun yung malaking dilema sa Pilipinas. Kala reliyoso yung bansa natin, reliyoso lang. Wala talagang personal na relasyon sa Diyos. Kung yung mga mambabatas natin, mula sa presidente, vice president, senador,
congressman na mga gumagawa ng batas, puro maka-Diyos. Palagay nyo, masisira yung moral ng Pilipinas? Hindi. Kung ano-ano yung mga batas na ginagawa, wala naman kwenta, wala naman laman, wala naman maitutulong talaga sa spiritual lives ng mga tao sa bansang to. Number one na dapat na nakaupo sa trono ng puso ng mga Pilipino at ng mga tao sa buong mundo ay ang Diyos bago maayos ang lahat. Just try to imagine, kung ang isang company, ang CEO ng company na to ay maka-Diyos, may takot sa Diyos, palagay nyo may stress yung mga nasa baba niya? Hindi. Ititreat na yun na maayos kasi may prinsipyo siya na galing sa Diyos. Just try to imagine yung mga teacher sa school. Kung puro maka-Diyos yung mga teacher na to, may relasyon sa Panginoon, palagay nyo, may mga estudyanteng mabubuli, may mga estudyanteng may stress sa mga subject nila? Hindi. Alam nyo, I thank God, praise the Lord, nung naging teacher ako sa PLMon before, I thank God sa mga testimonies ng mga estudyante ko, na sinasabi nila, Sir, sa subject nyo na lang yung pahinga namin. Nakakatouch yung ganong compliment. Subject ko daw yung pahinga nila. Anong subject nila sa akin? IT. Introduction to IT. Pero pahinga nila yung IT. Bakit? Nakaka-experience sila, napapag-pray ko sila. Nasusharean ko sila ng Word of God. Nakakausap natin sila. Dapat ganun yung lahat. Sabi ko, pinipicture ko, paano kung lahat ng mga nasa corporate world, yung mga professionals, yung mga graduate ng ganito, nagtatrabaho sa ganito, sa ganyan, malalim sa Panginoon sa relasyon nila. Kung si Lord ang nakaupo sa puso natin, walang magiging extra idols ang buhay natin. Sabi nga, God will not share His throne with another love. Tandaan nyo yun, ha? Hindi makikipag-share si Lord ng trono kung meron ibang laman nakaupo sa puso mo. Kapag mas mahal mo yung bagay na to, yung tao na to, sitwasyon na to, more than sa Diyos, idols mo yun. And God will never share sa throne na yun. Tandaan niyo po, gentleman ang Diyos, hindi niya ipipilit yung sarili niyang umupo sa trono mo. Unless you ask Him, Lord, I surrender. Sit down on the throne. Rule in my heart. Reign in my life. Okay? Pangatlo, sabi niya, seek His presence continually. Para masabi mo na nakaupo na si Lord sa puso mo, meron kang consistent na pag-seek sa presensya ng Diyos. Hinahanap-hanap mo ang Panginoon. Sa umaga at sa gabi sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Sino yung kita? Si Lord dapat yun. Hindi yung si ganito, si ganyan, si ganon. Try niyo yung kantang yun, gawin yung kanta sa Panginoon. Sa umaga, sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, dinidesire mong hanapin yung presence ni Lord. Sobrang sarap nun. Sabi ni Lord kay Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Pag buong puso. Tandaan niyo po sa Old Testament, walang mind na salita. New Testament na nagkaroon ng mind. Sa Old Testament, pag sinabing heart, both yan, heart and mind. So dapat daw, pag hinanap mo si Lord, buong kaisipan, buong puso. When you search for Him, seek Him, you will find Him. Makikita mo siya. Ibig sabihin, without all the distractions of this world, mahahanap mo ang Panginoon. Ang reason ba't hindi mo marinig si Lord, ang daming ingay sa paligid mo. Maingay yung puso, maingay yung isip, maingay yung worries, fears, ganito, and so on. Patahimikin mo lahat ng yon, maririnig mo si Lord. Okay? When God is enthroned in your heart, you crave His presence above all else. Bakit ko ginamit yung word na crave? Parang sa pagkain yan. Have you ever questioned, sabi ni Paul sa 1 Corinthians, di ba? Sabi niya, whether you eat or drink, or whatever you do, ano sabi? Do it all for the glory of God. Bakit kaya sinama ni Paul yung eating and drinking sa doing? Pansin nyo? Kasi yung eating, craving siya. Yung drinking din ay craving din. Longing yun. And yung doing, craving din siya. Tama? So kaya pag sinabi mong nakaupo na si Lord sa puso mo, you crave for Him. Hindi yung mga, ang craving ko
Ang craving ko yung walang pasok ng isang linggo. Ang craving ko yung mag-Tagaytay. Ang craving ko yung mag-rides na ganito. Ang craving ko mag-beach tayo, mag-mount, makiling tayo, kasi ikat ka doon. Dapat ang craving natin si Lord. Meron akong prayer na hindi pa rin nasasagot sa proper eh. Makapag-prayer mountain tayo. Wala pa. Sa history ng proper, ilang taon na tayo? 8 years. Magna 9 years na, wala pa rin nakakapag-prayer mountain. Ni isa sa atin. Nagkapamilya na't lahat, nag-anak na't lahat, di pa rin tayo nakakapag-prayer mountain. Kasi bakit? Sa prayer meeting lang, iilang pilaso ng kami lagi. If you really seek the Lord, want to really know Him, want to really find Him, mag-spend ka ng time. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Nagbago kayo ng buhay. A king's throne room, nakapasok na kayo sa throne room ng hari? Sa mga palabas, napansin niyo yung sa mga movies, di ba? Hindi basta-basta pumapasok sa throne room. Tama? Punta tayo sa Bible, sa time ni Esther, may 2 kawal sa pintuan ng hari. Tama? May nakaharang na spear doon. Nakakross yun, yung spear noon, yung kawal na yon. Kapag sinabi ng hari, inangat niya yung scepter niya, pumasok ka, saka lang tatanggalin yung harang, makakapasok yung tao. Ganon ka-sacred yung lugar nung kinauupuan ng hari. Yung kwarto na yon. And kung sacred place yun, likewise, ang Diyos din, yung puso natin, the heart where God reigns, must be kept pure. Reserved for His glory. Kaya, kung hindi pure ang puso, paano uupo si Lord dyan? Kung ang laging laman ng puso na yan ay sa ganro, sa ganyan, sa ganon, yung ganto, yung ganyan, paano uupo si Lord dyan? Kung puro entertainment ang lahat laman ng puso natin, yung mga cravings natin sa flesh, ang laman ng puso natin, paano uupo si Lord? Unless tanggalin mo yung laman niyan. Kaya sabi ni Jesus, huwag mo linisin yung labas lang ng baso mo. Yung loob muna. Pag nalinis mo na yung loob, saka malilinis yung labas. Marami ngayon, panlabas lang ang malinis, yung loob, hindi. Kaya ang unang dapat malinis, puso muna. If you really want God to sit on your throne sa puso mo, decision mo yun, choice mo yun. Okay? Second, enthrone Him in your home. Sabihin nyo nga, home. Bakit ano meron sa home? The center of your relationships. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Buong pamilya ni Joshua maglilingkod sa Panginoon. Kung magulang ka ngayon, maging goal mo na bawat anak mo naglilingkod sa Diyos. Kung hindi ka pa magulang, pag-pray mo na yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo, makasama mo sa paglilingkod sa Diyos. Dapat yun yung maging goal natin. Maging center ng tahanan natin ay ang Diyos. Paano gagawin yun? Una, syempre, dapat yung salita ng Diyos. Establish God's Word as the foundation ng tahanan. Sabi sa Deuteronomy, these words which I command you today shall be in your, saan? Heart. Teach them diligently to your children. I'm speaking sa lahat ng mga tatay na ngayon. Ikaw ang unang teacher ng Word of God. Yung mga hindi pa tatay, mukha pa lang. Mukha pa lang. Nagpaplano kayo maging tatay in the future? Ngayon pa lang, simulan nyo ng aralin ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi tatay ang magtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan, magiging weak yung mga anak. Huwag niyong iasa sa mga nanay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Pwedeng ang mga nanay ang teacher ng mga subject sa school, pero yung tatay ang dapat ang nagtuturo ng spiritual na direction sa bata. Why? Kasi yun yung turo ng Diyos. Gawin mong pundasyon ng tahanan mo bilang ama ng tahanan, leader, haligi ng tahanan. Gawin mong gawin mong sentro o pundasyon ng tahanan na yan. Yung haligi, kung yung tatay ay haligi, dapat yung pundasyon nun si Lord, yung salita niya. At tatawagin ko yung mga kabataan ngayon.
Bakit hindi kayo lumaking may salita ng Diyos? Kasi walang nagturo na tatay. Tama ba? Tama o tama? Di ba? Kung di yung tatay ang mangunguna para magturo ng salita ng Diyos, hindi susunod ang mga anak. Kaya salamat sa Diyos, may biyaya siya. O nung nakilala natin ang Diyos kung anong age kayo nagkaroon ng kaligtasan, kung ano yung age na pag-decide kayo na makilala si Lord. Praise God. Gumamit ang Diyos ng church, pastor, o sino man na ganito para makilala mo siya. Salamat sa Diyos. Yun yung grace. Pero kung yung mga tatay lang sana natin ay nagturo sa atin ng salita ng Diyos at naging pundasyon ng tahanan natin ng salita ng Diyos, hindi tayo lalaki kung ano yung mga na-experience natin in the past. Tama, tama. Tama, di ba? O ngayon, challenge sa lahat ng mga kabataan, especially yung mga lalaki. Kapag lumaki kayo at nagbuo kayo ng kanya-kanyang pamilya sa future, at hindi kayo malalim sa relasyon nyo sa Diyos, magsasuffer yung generation na bubuuin nyo. Magsasuffer yung mga bata, yung pamilya na bubuuin nyo kapag di nyo sila tinuruan ng salita ng Diyos. Bakit kinakausap ko yung mga lalaki? Kasi tayo yung mga leader. Susunod lang ang lahat, mag-follow ang lahat. Alam nyo ba, pag ang tatay ang nag-lead ng kanyang pamilya sa church, sumusunod lahat. Pag nanay ang nag-lead ng pamilya sa church, hindi lahat sumusunod. Kaya ang number one, ang pinakamaraming Bible character sa Bible, alam nyo kung ano? Lalaki. Sa panahon ngayon, pag sinabi mo, niyaya mo yung mga tatay, napapaso. Kala mo, dalawin mo sa bahay, pasumpaso yung mga tatay. Feel na feel nilang unworthy sila. Pero kung tutuusin, pag nalaman nila yung authority na meron sila, na binigay ng Diyos sa kanila, to become the leader of the spiritual family, magkakaroon na magandang direksyon yung pamilya nila. Yan po yung gusto natin maganap sa Pilipinas din. Kaya yung mga lalaki dito, umpisahan nyo nang kilalanin ang Diyos ng personal. Yung salita niya, umpisahan nyo na. Bakit? The home is where faith is formed. Bakit kayo lumaking Catholic? Bakit kayo lumaking Kristiyano? O anumang religion yan? Bakit? Kasi yung magulang nyo, yun yung religion. Tama? Doon kayo pinalaki. Kaya napakahalaga na maayos ang relasyon ng mga magulang para yung mga anak na ibibuild nila, maka-Diyos. God's word must be read, must be taught, and must believe. Dapat isabuhay yan. Dapat ituro yan. Dapat basahin yan sa loob ng tahanan. Okay? Pangalawa, encourage prayer and worship together sa loob ng bahay. Gaano kasaya na nag-aawitan kayo sa loob ng bahay? Diba? Sa amin, sa Maglaya family, yung namatay si Mama, umuwi na siya sa Panginoon, 2014. Kinabukasan nung nalibing na si Mama, kinabukasan, di ba, 9 kaming magkakapatid, tapos si Papa na lang yun nandun. Nag-try si Papa mag-lead ng devotion, family devotion. Alam nyo, yun na yung last namin. Hindi na nasundan yun. Alam nyo kung bakit? Hindi na kami family kasi. Wala na yung nanay. So from there, di na kaya ni Papa yung bigat. Kitang-kita ko sa kanya habang tinutugtog niya yung gitara at nag-share siya, walang fire. Kasi broken nawalan ng asawa Kami naman mga anak, broken pa, nawalan ng nanay. So parang, paano mo tatawaging family devotion to? Wala na isa. Last na namin yon 2014. Hindi na naulit yung family devotion namin. Kanya-kanya na kami. Hanggang sa nakabuo na rin kami ng kanya-kanyang pamilya. And nung bumuo na kami ng kanya-kanyang pamilya, anong dapat ma-encourage sa loob? Prayer and worship. Together. Kasi sabi ni Lord, sabi ni Jesus, my house shall be called a house of prayer. Kaya dapat nagpe-pray together ang family. Families that pray together, exalt God together. Amen? Alam natin, the family that prays together stays together. When we pray together, we exalt God together. Amen?
Kaya napakasarap tignan nun na yung buong pamilya nagpupuri sa Diyos. Yung mga tatay nga natin dito di ba? Lagi ko sila ina-encourage. I-lead nyo sa devotion, sa family worship, sa prayer, sa Word of God, yung mga anak nyo, yung asawa nyo. Napakahalaga nun. Okay? Make prayer a daily rhythm, not a rare ritual. Dapat ganun. Everyday rhythm siya. Sa gabi, hindi kami pwedeng matulog nang hindi kami nagpe-pray sama-sama. Pag natulog kami na di nag-pray, yari, si Shemi nagsisisipa. Nananaginip ng kung ano-ano. Minsan, one time nakita ko pa napadilat ako Bumelo pataas yung paa. Binagsak sa tiyan ko. Para kong hihimatayin sa sakit Ang lakas sumipa. Inangat yung paang ganun, binagsak sa tiyan ko. Sakit. Hindi ko masaktan kasi tulog Hindi naman sinasadya Kasi inayaan namin siya matulog na masama loob niya nung gabing yun. May isang gabi last year yun Isang gabi na gano'n Sakit sa tiyan. Duwiragsak sa tiyan ko gano'n. Oh, sakit. Gigil na gigil ako. Di ko malaman paano ko lalabas yung galit ko. Tulog Hindi niya sinasadya Ganun pala kahalaga talaga yung prayer sa gabi. Magpe-pray siya, magpe-pray si Rish, magpe-pray ako. Napakahalaga nun. Si Kaya, pag lumaki pa yan, magpe-pray na rin niya. Sa ngayon, puro nguy-nguy pa yan Pero kasama talaga yun. Dapat ganun. Kung bubuo kayo ng pamilya, buuin nyo yung family nyo na nagpe-pray. Pangatlo, exhibit godly love and forgiveness. Sa loob ng tahanan, nagsisimula kung ang bata ay magiging mapagmahal at mapagpatawad. Sabi nga, sa'yo nag-aaral pa. Taas kamay mga estudyante pa. Yan. Taas ang kamay ng estudyante, be honest Okay lang, hindi ko kayo judge. Taas ang kamay ng mga estudyanteng may boyfriend, girlfriend. Mga estudyanteng meron boyfriend at girlfriend. Okay. Sorry. Taas ang kamay. Hindi, sige, baka masaktan Kung meron dito, yung hindi ka close sa tatay mo, kaya naghanap ka ng makaklose mo na lalaki sa labas, ito yung dahilan. Kapag hindi mo na-experience yung pag-ibig sa loob ng bahay, hahanapin mo yan sa labas. Alam nyo ba, kunyari ang babae, puro babae anak ko Ang isang batang estudyante na babae, napapasok sa school na hindi siya mahal sa loob ng bahay, hahanapin niya yung pagmamahal na yon sa school. So whether estudyanteng lalaki o babae, pag unlove siya sa loob ng bahay, pagpasok sa school, hahanapin niya yung love na yon. Pero, pag yung estudyanteng to ay punong-puno ng pag-ibig sa loob ng bahay, pagpasok sa school, isa-share niya yung love na yon sa iba. Hindi siya maghahanap ng boyfriend-girlfriend. Kundi yung pag-ibig na na-experience niya, madali niyang i-share sa ibang mga classmates niya. Why? Kasi punong-puno siya ng pag-ibig sa bahay pa lang. Naunawaan? Ganon kahalaga na sa loob ng tahanan, mapuno na ng pag-ibig yung mga bata para hindi nila hanapin sa labas. Sa mga magulang natatakot, kami ni Rod, nag-uusap kami yan, parang pag naging dalaga na itong sina Shemi, tsaka si Asher, parehas babae pa naman. Paano kung may manligaw dyan? Di ba? Hindi ka mag-aalala sa magiging situation ng anak mo sa loob ng school kung punong-puno siya ng pag-ibig. Lalo sa babae, ang isang babaeng estudyante na hindi insecure kasi secure siya sa loob ng bahay, hindi siya para maghanap sa labas kasi mahal na mahal siya sa loob ng bahay. Ang isang estudyante ng punong-puno ng pagmamahal sa loob ng bahay, hindi na pala estudyante, ang isang anak na punong-puno ng pag-ibig sa loob ng bahay, excited palaging umuwi ng bahay yon. Tama? Maraming estudyante ayaw umuwi ng bahay kasi sa loob ng bahay pa nakakaranas ng mga painful situations. Tama o tama? Tama, di ba? Yung mga nagpapagabi, kasi ayaw umuwi ng bahay ng maaga, para pag uwi ng bahay, tutulog na lang kasi masakit magsalita si nanay o si papa, si ganito, si ganyan. Napakahalaga na yung puso natin ang nakaupo si Lord para yung tahanan natin, si Lord din ang nakaupo. Amen? Madali ang pag-ibig, madali ang pagpapatawad.
Madali ka mag-move on kapag nagsimula yun sa loob ng bahay. A home ruled by God reflects His character. Amen? Love, grace, patience, humility. Napakadali turuan ang mga bata kung nagsisimula yan sa bahay. Pag lumabas yan, naglaro yan, pag nagkatampuhan yan o may nakaaway yan, madali silang magpatawad. Parang mga bata, simula pa lang, madali na silang magpatawad. Pag nakalakayan nila yon, hindi sila basta-basta mapapahamak. Bakit may mga bullying estudyante? Unloved sa bahay. Bakit may mga insecure na mga estudyante? Walang confidence sa bahay. Laging sa loob ng bahay nagsisimula. Kaya ganun kahalaga na isuko yun sa Diyos. Hindi lang yung puso mo, kundi yung pamilya mo. Amen? Sabi nga, think of your home as a small kingdom. Every word spoken and attitude shown declares who truly sits on the throne. Tama? Magre-reflect kasi, sino ba talaga yung nakaupo sa trono? Subject tayong lahat dyan. Kung ano yung ugali mo sa loob ng bahay, makikita kung talagang may Diyos ka. Kung ano yung mga actions mo sa loob ng bahay, kitang-kita yon. Subject tayong lahat. Walang maglilinis ng kamay dito. Let every member of your family recognize God's kingship through your example. Nawa po, makita sa loob ng bahay. Paano daw yung nakatira lang sa church? Yung dalawa. Yan, mag-example kayo sa inyong dalawa. So build a home where Christ is both honored and obeyed. Amen? Sa loob ng bahay, at makita yon na talagang si Lord ang nakaupo. Pangatlo, ito na, last na. Gusto niyo ito pag last na. Enthroned Him in your habits. Yung mga habits natin, ito na, usapang lifestyle na to. The center of your actions. Pag-usapan natin. Kanina, so whatever you do, eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So lahat daw ay dapat gawin para sa Panginoon. Amen? Nag-aaral ka ba para kay Lord? Nagtatrabaho ka ba para kay Lord? Anak ka ba para sa Diyos? Asawa ka ba para sa Panginoon? Magulang ka ba para sa Panginoon? Anything and everything na ginagawa natin, dapat para sa Panginoon. Amen? Paano? Number 1, practice obedience in the ordinary. Diba? Sabi ni Jesus, be faithful, saan? In little things. Kahapon, nung binili namin ni Rodney yung speaker, nagpa-flashback sa akin lahat nung nangyayari sa MH. Hindi ko lang nakwento na kay Rod eh. Pero habang binibili namin yon, habang sinasample yan, nagpa-flashback lahat ng mga ginagawa namin sa MH. Yung nagpipreach si Bishop, si Papa, ako nag-aayos ng wirings ng speaker para lang tumunog. Tapos, yung wired na mic, na dapat i-pull mo yung wire para lang tumunog. Yung mga speaker namin doon na habang service, tinatanggal ko yung cover para makabit ko yung pula at saka yung black na wire. Nag-flashback lahat. Sabi ko, nag-flashback to. Nare-reminisce kahapon habang binibili namin yung speaker. Tapos naalala ko, nung huling bili ng speaker, hindi kasi ako sasabay, yung alto speaker natin nasa likod, na nasira na after 8 years, graduate na siya. Ayun, yun, nasa likod natin. Kasi nabili ito kahapon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Because when you are faithful in little things, pagtatapatin ka rin ng Lord sa mga malalaking bagay. Amen po? Sabi ko nga kay Rod, nakaka-culture shock nga ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Bilang bishop ng Sendalite Ministries Incorporated, 10 simbahan na po ang meron tayo, 15 na mga pastor ang meron tayo. Sa 15 pastors, tas ako ngayon yung bishop nila. Na medyo nasa-shock pa ako ng konti. Sabi ko, parang di pa ako ganun ka well-prepared. Parang, Lord, okay na ba talaga na ako yung mag-lead sa ganito? And then yun, mga naging meetings kami and so on and so forth. Praise the Lord. Sa biyaya lahat ni Lord yun. Hindi sa akin yun, sa biyaya lahat ni Lord yun. Wala akong mapapagmalaki sa Panginoon sa lahat ng to. You just have to be faithful in little things. Dati care group lang nililid ko. Ngayon buong church na. Dati ang tinuturo ko lang yung mga devotional lang. Ngayon puro sermon pa. Tapos may Bible school na rin tayo ulit.
Tas may body of Christ pa. Ang daming invitation sa labas, di ko pa makuha lahat. Kasi one step at a time lang. But you have to practice obedience in the ordinary. Pag natutunan natin maging tapat sa Diyos, sumunod sa Panginoon sa mga simpleng bagay, sa mga maliliit na bagay, pagtatapatin ka ng Diyos. Dati, assistant ka lang nung teacher mo. Pagka-graduate mo, assistant ka na nung principal nung school. Diba? Dati, nagre-report ka lang sa school. Ngayon, ang nire-report mo, yung company, Bakit? Meron kasing graduation lahat. May promotion ang lahat. So be faithful in little things. Maging obedient ka sa mga ordinary bagay na ginagawa mo ngayon. Preparation mo yan para sa malaking bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen po? Handaan nyo, parang uod. Ano yung uod? Mabilis ba ang uod gumapang? Hindi, no? Pero at least, yung small steps niya ay small growths niya rin. Tama? Maliit man ang steps ng mga uod, pero lahat yon moving forward. Tama? At least nag-move on. Kesa nakastuck ka na lang sa kahapon. Walang growth. Be obedient, be faithful in small things. Magtatapatin ka ng Lord. Sabi nga, when God reigns in the small, He is glorified in the great. Amen? Ang Diyos ang naluluwalhati kapag dinala ka na niya sa mas malaking bagay para pagtapatin din. Amen po? Every task can become worship when done for Him. Amen? Lahat ng task na ginagawa mo ngayon, basta ginawa mo para sa Panginoon, pagsamba yun. Sabi ko nga, kung ikaw ay nasa ushering team at welcome ministry ka, at during time na nagpe-praise and worship tayo, sobrang lalim na ng pagsamba mo sa Panginoon, biglang may pumasok sa pinto, taga-welcome ka. Anong gagawin mo? A. Mag-worship ka pa lang, feel mo na yung presence ni Lord, or B. Titigil mo yung pag-worship mo, i-welcome mo sila. Ay, dito po kayo. Welcome po. Ano ang pagsamba sa dalawa? A or B? Pwede naman, nag-worship naman ako pero na-neglect mo yung ministry mo. Ha? Pero kung yung B, tinigil mo yung pagsamba mo personal sa Panginoon para ano? Para ministeran, servan yung iba. Kasi yun yung ministry na binigay sa'yo ng Panginoon. Ang tawag doon, worship. Hindi man ikaw yung pinakamabilis magpiano. Ikaw naman yung pinakamabilis magugas ng pinggan. Sa church. O sa bahay. Worship o hindi? Ginawa mo sa Panginoon, worship siya. Ikaw yung estudyante o ikaw yung anak na napakadaling utusan sa bahay. Walang reklamo. Worship o hindi? Worship. Kaya pagdating sa church, ang dali ring sumunod. Bakit? Na-practice na sa bahay. Amen, Christian? Okay. Next, pursue holiness in every area. Paano maging holy? Paano maging banal? Kailangan ba naka-gown ka? Meron kang suot na yung patusok na yung patusok na sombrero, tapos meron kang cross sa gitna. Ganun ba? Para maging banal ka? What is holiness? Holiness is doing what is right in the sight of God. Ano ang pinakamalapit na salita sa mundo tungkol sa holiness? Sa letrang I, integrity. What is integrity? Doing what is right even when no one is looking. Tama? Kahit walang nakatingin sa akin, gagawin ko yung tama. May nakita ka, pita ka, bukas, merong agila. Hindi sa'yo. Tumingin ka sa kaliwa, walang nakatingin. Tumingin ka sa kanan, walang nakatingin. Tumingin sa likod, walang nakatingin. Tumingin sa harap, ang nakita niya, yung pera. May nalimutan pa tayo tignan. Ano? Sa taas. Integrity is doing what is right even when no one is looking. So that's holiness in every area ng buhay natin.
Be holy, for I am holy, says the Lord. Exalting God through habits means refusing sin and walking in purity. Ayaw mo ng kasalanan. Lord, ayoko magkasala sa'yo. Ayoko tang saktan. Yun ang holiness. Announce ko na nga. Meron akong project na gustong gawin ngayong December. Ngayong December, baka may mga kakilala rin kayo o mga pamilya nyo, kamag-anak nyo. Nagpaplano. Pinagpe-pray ko pa lang. Pinakita na ni Lord sa akin eh. Magpa-plan ako, sama nyo rin sa prayers, ng kasalang bayan dito. Invite natin yung mga hindi pa kasal. Kakasal natin sila. Yung mga nag-asama na matagal, kakasal natin sila. Libre lang, libre. Walang bayad yun. So, this December, Christmas gift natin sa mga kailangan ikasal. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nag-live-in kayo at di pa kayo kasal, nagkakasala kayo sa harap ni Lord kapag magkatabi kayo sa higaan at may ginagawa kayo. Okay? Kaya, nung pinakita sa akin ni Lord John, pinagpe-pray ko, magkaroon ng kasalang bayan, libre. Lisensyado naman tayo eh. Libre yon para sa lahat ng mga pwedeng ikasal. Okay? Sama nyo sa prayers. Bakit? Tutulungan natin silang hindi na magkasala sa Diyos. To walk in purity. That's holiness. Our choices reflect who truly reigns within. Tama? Yung mga choices natin sa buhay, makikita mo, sino ba talaga hari ng buhay mo? Sa bawat choices, may-reflect. Magpapatawad ka, hindi. Neil, patawarin mo na. Yeah? Pag di mo pinatawad, sino hari? Ikaw o si Lord? Pangatlo, persevere in worship during trials. During, ha? Hindi after. During. Sumamba ka pa rin sa Diyos kahit nasa trials ka ngayon. Hindi porket may pagsubok ka, ayaw mo na. Habang may pagsubok, mas lalo kang sumamba sa Diyos. Sabi ni Job, though he slay me, yet I will trust him. Tagalogin natin, kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Kaya sabi ni Paul sa Philippians 1:21, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Mabubuhay ako para kay Kristo at kahit mamatay, para kay Kristo pa rin ako. Sa niya sinulat yun sa mga taga-Philippians. The Philippians, yung book ng Philippians, yun yung libro tungkol sa suffering ni Apostle Paul, na nakabartoli na siya, pero sumusulat siya ng encouragement sa mga taga-Pilipos. Persevere in worship during trials. Sabi nga, true worship exalts God, not the circumstances. Amen? Ang totoong pagsamba, tinataas mo pa rin ng Diyos, pinupuri mo pa rin siya. Hindi yung problema mo. Amen? Si Daniel, ano meron kay Daniel? Nagkaroon ng decree. In 1 month, bawal mag-pray kahit kaninong Diyos, kundi sa akin lang na hari ng Persya. Anong ginawa ni Daniel pagkarinig ng decree? Nag-pray. Bawal nga eh. Bawal mag-pray sa buong buwan sa ibang Diyos, maliban sa akin na hari nyo ng Persya. Sabi ni Artaxerxes. Anong ginawa ni Daniel? Nag-pray pa rin. Si Darius pala yun. Nag-pray pa rin siya. Bakit? His consistency proved who was king in his life. Amen? Malalaman mo talaga kung sino nakaupo sa puso na kapag nandun ka sa pagsubok, nagtitiwala ka pa rin sa Diyos. Amen? 10 months na yung lumipas. November na. Nag-provide ba si Lord? Nag-provide. Pinabayaan ka ba ng Diyos sa 10 months? Hindi. Pinagpala ka ba ng Diyos sa 10 months na lumipas? Amen. May 2 months pa, pagpapalain ka pa rin ba ni Lord? Amen. Nagtiwala ka sa Panginoon sa 10 months, kaya pa ba ngayong 2 months na last? Mas lalong kaya. Kahit pa mas malaki bills mo ngayong buwan na to, may bonus naman. May bonus, di ba? This month na yun.
15:30, may magbobonus na dyan. O yung mga naka 5:20. Oh. Pero ang point dito, whether nasa good times or nasa bad times ka, magpupuri ka pa rin ba sa Diyos? Be consistent. In closing, to enthrone God is to make Him the King of every corner of your life. Not just sa puso, but also saan? Sa bahay at sa mga habits natin. Yan yung dapat nating ginagawa. Sa lahat ng corner ng buhay natin, si Lord ang hari. Amen? Sabi nga, when God is enthroned, pag nakaupo siya sa puso mo, pag siya yung hari, nagkakaroon ng ano? Peace replaces chaos. May problema? Peaceful ka. May mga threats sa paligid? Peaceful ka pa rin. Kalmado ka lang. Payapa ka. Bakit? Si Lord ang hari. In control siya. Faith replaces fear. Hindi ka na para matakot sa sitwasyon sa buhay. Bakit? Kasama mo si Lord. Hindi ka niya pababayaan. Ano pa? Worship replaces worries. Ba't ka mag-aalala? Ay yung Diyos naman na sinasamba mo ay lagi nakaupo sa trono niya. Seeing everything, knows everything, and He knows how to provide sa situation mo. Amen? Kaya ito yung prayer natin. Try natin, declare lahat. Maging prayer natin personal. O Lord, Yahweh, we enthroned you today. Reign in our hearts, rule our desires, reign in our homes, lead our families, reign in our habits, guide our actions. Let your kingdom come and your will be done in our lives as it is in heaven. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan ang dapat na lagi nating prayer. Lord, be in control. You are the King, be exalted. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa mensahe mo na aming narinig ngayon. And we exalt your name, Lord, above the heavens, above all the earth, Lord. Nagpapasalamat kami sa words na aming narinig. We ask that you be enthroned in our hearts, in our homes, in our habits, Lord, in our lifestyles, and everything na ginagawa namin. Be enthroned, be the King, Lord. At sa oras ito, O Diyos, hiniling namin, Panginoon, na manguna ka, mangusap ka, maghari ka sa aming mga buhay. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa biyaya mo sa 10 buwan na lumipas. And Lord, as a church, as your body, as your bride, nagpinagpapasalamat din namin, Panginoon, ang bagong speakers na meron kami ngayon. We dedicate it to you, Lord, na mas lalo itong magamit para sa pagpapalawak ng iyong kaharian, na magamit sa mas malinaw na pagpapahayag ng iyong mga salita at pagpupurit, pagsamba na aming iaalay sa iyo. We dedicate to you, Lord, everything na meron kami sa aming buhay. Sinusuko rin namin, Lord, today, ang aming mga puso sa iyo. Linisin mo po ito. Patawarin ang mga kasalanang nakatago pa. Cleanse it by the blood of Jesus. Make our hearts pure in Jesus' name. Every broken pieces ng puso namin, Lord, ay pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus at i-ready mo po, i-prepare niyo po ang aming puso. Para sa gayon, Panginoon, ikaw po ang umupo sa trono ng puso naming lahat at maging hari, maging tagapagligtas, maging Panginoon ng aming buhay. Lord, we want to have a personal relationship with you. Today, we pray, Lord, na sa bawat isang narito, Lord, that let them decide personally, Lord, to become your child in Jesus' name. And Father, we thank you because you have given us the right to become your children as we accept your Son, Jesus, to be our Lord and Savior ng buhay namin. And so today, Lord, we confess that Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is our Savior. We confess today, dinideklara namin, Panginoon, na si Jesus ay Panginoon ng aming buhay. And reign in our hearts today, Lord. And not just today, but every day hanggang sa makita ka namin na mukhaan. Lord, forgive us sa mga times na kami ang nasusunod sa mga desisyon sa aming buhay. Forgive us sa mga panahon na mas inuna namin ang kalooban namin kaysa sa iyo. And today, Lord, we desire and we want, Lord, your presence to lead us. Holy Spirit, lead us, guide us, help us to know your will, to do your will, and to accomplish your will. Pagbalayan mo rin, Lord, ang mga narito, especially yung mga first-timers namin, Lord. We pray for them.
at you bless them, help them to experience your presence, Lord. May they experience today yung pag-ibig mo, Lord. Holy Spirit, I pray that you fill them with your love, Lord. Help them to understand yung mga salita na narinig nila, Lord. It's about isa rin sa amin, Panginoon. Help us to apply your words today sa aming mga personal lives every day, Lord. Sa mga nasa online, Lord, we pray for them that you'll continue to speak through them and help them, Lord, to understand that you want us, Lord, to have a deeper intimacy with you. Yeah, Lord, pagpalain mo po ang araw na to. Even, Lord, sa pag-take namin ng communion today, pagpalain mo po ito, Panginoon, at maging makibahagi ang bawat isa, Lord, as we commune with you. Makiisa kami, Panginoon, sa aming intimacy lalo sa inyo, Panginoon. I pray also, Lord, we are thankful, Lord, for your blessing, Lord, sa buhay ni Tita Annie na nakalabas na ng ospital. We pray, Lord, na gamitin mo po yung chemotherapy na gagawin niya upang maging healing, restoration, and extension pa ng buhay niya sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray na yung pananampalataya namin, na makasama namin muli siya, na makapaglingkod sa iyo, Panginoon, ay mangganap at mangyari pa in the name of Jesus, Lord. Sinasama rin namin sa prayers, Lord, si Nanay Ready, sa kanyang tahanan ngayon. Pagpalain mo siya, Lord, I pray na i-restore mo pa ang kanyang katawan. Bigyan mo pa siya, Lord, ng encouragement, ng strength and healing physically sa pangalan ni Jesus, Lord. We're praying, Lord, sa mga nanonood din online, Panginoon, especially yung mga taga-Bulacan sa pamilya ng Santiago family, Lord, we pray for them na i-bless mo po sila, yung mga businesses nila, Lord, yung parents ni Eman, Panginoon, pagpalain niyo po sila, even the works of their hands, Lord, i-bless mo po ito, Panginoon, at maranasan nila ang pagpapala na galing sa iyo, Panginoon, at ingatan mo rin sila, if there are sicknesses, Lord, ay pagalingin mo ang kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus, Lord. Sinasama rin namin sa panalangin, Lord, ang buhay ni Pastora Deb na nasa Belgium ngayon, kasama ng kanyang asawa na si Miguel, Panginoon. At ang kanyang buong pamilya ron, ay ingatan mo sila sa pangalan ni Jesus, Lord. Protect them at all times. Bless them, Lord, indeed. Enlarge their territory, Lord. And Lord, I pray na yung mighty hand mo ay hawakan sila sa lahat ng oras, Panginoon. And even, Lord, yung mga pinagpa-pray din nila na maganap sa Belgium. And soon, Lord, makapag-plant ng Sendalite Belgium in the name of Jesus sa pamamagitan po ni Pastora Deb, Lord. Sa bawat isa rin na narito, Lord, I ask, Lord, na pagpalain mo po ang aming mga buhay, Lord. We also pray, Lord, for healing din sa mga nangangailangan ng kagalingan niyo, yung mga hindi rin nakapagsimba ngayong araw na to, Panginoon, dahil sa mga sakit at karamdaman. We apply the blood of Jesus sa kanilang mga buhay, Lord. Let it flow through their veins and bring mighty healing. Holy Spirit, fill their bodies and heal your temples, Lord. At salamat po dahil next Sunday, Lord, ay makakasama na namin sila muli sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. We are also praying na ikaw po ang maghari sa aming mga buhay, Lord. Today, we exalt you, Lord. We enthrone you sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga tahanan at sa aming mga ginagawa sa bawat araw, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang mga gagawin namin mga fellowship sa hapon at patuloy na maganap ang kalooban mo sa aming lahat, Panginoon. And Lord, nilalapit namin sa iyo ang bansang Pilipinas. Napapatawarin mo po sa lahat ng mga kasalanan na nangyayari at nagaganap sa bansang ito, Panginoon. We pray for the blessings of the Lord. Napaganap pa rin, Lord, yung pagpapala mo sa aming bansa. Umunlad muli ang Pilipinas. Magkaroon kami ng mga righteous, holy, godly leaders, Panginoon, na merong takot sa iyo at patuloy na magkaroon, Panginoon, ng kaayusan ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo rin, Lord, mga magulang na narito, Panginoon, at mga nasa online, Lord, I pray that you give them, Lord, wisdom to govern their families in the name of Jesus Christ with godliness and righteousness in Jesus' name, Lord. I pray na ang bawat mga tatay, Lord, let them lead their families to you closer and closer in the name of Jesus, Lord. Sa lahat ng mga nagtatrabaho rin, Panginoon, bigyan niyo sila ng promotions sa kanilang work, Lord. Bless the works of their hands. Even yung mga businesses na meron sila, ipagpalain mo sa pangalan ni Jesus, Lord. Sa mga nag-aaral pa, I declare wisdom, Lord. Help them na makatapos sila na kanilang pag-aaral, Lord. Provide for their needs in the name of Jesus. At ikaw po ang tumulong sa kanila sa bawat subjects nila na patuloy na maging maayos sa kanilang mga performances in the name of Jesus. I pray for spirit of wisdom and excellence, Panginoon, sa lahat na kanilang gagawin sa pag-aaral nila sa school, Lord. Salamat po sa biyaya mo na aming nararanasan sa bawat araw, and we decree and declare na ikaw po ang siyang maghari palagi sa aming buhay, Lord. And Lord, we pray for the blood of Jesus to cover us always, ang aming mga puso't isipan, at yung mga narinig namin ng mga salita mo na hindi maagaw ng kaaway sa pangalan ni Jesus, Lord. At patuloy na ma-apply namin ito lahat sa aming buhay at maganap ang kalooban mo sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Ngayon po sa ating communion, sa 1 Corinthians chapter 11, sinabi po sa verse 23 to 26,
And pakisabayan na lang ako sa easy worship. Yan. 1 Corinthians chapter 11, verse 23. Yan. Sabi po doon, "For I received from the Lord that the teaching that I passed on to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed, took a piece of bread, gave thanks to God, broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in memory of me,'" or in remembrance of me. Lahat po tayo kukuha po ng tinapay at kapag meron na po ang lahat, sabay-sabay po natin kakainin pagkatapos ng panalangin. Okay po, so tayo po lahat ay kumuha habang tayo umawit sa Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious dear that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, toil, and snare, I have already come. This grace that taught me saved us far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise. And when we first began, praise God, 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 praise God. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Taas mo natin. Aming Diyos na dakila sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa tinapay na ito na aming hawak. Kami po ay nagpapasalamat sa katawan ni Jesus, ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang sa aming pagpapatawad, sa paglilinis ng aming karumihan. Salamat, Panginoon Jesus, sa sakripisyo mo doon sa krus upang kaming lahat ay mabalik sa relasyon sa aming Diyos Ama. At kaya naman sa oras pong ito, we appreciate you, Lord, and we thank you. We are grateful, Lord, for what you have done for us. And we remember you today, Lord, and nakikipag-isa kami sa iyo, Panginoon. Sa pagkain namin ito, Panginoon, sinabi ng iyong mga salita that by your stripes, we are healed. And as we eat this bread, Lord, maging kagalingan po ito sa aming lupang katawan, sa aming kaisipan, sa aming mga puso, sa aming emosyon, at sa lahat-lahat ng sangkap ng aming buhay, ay pagalingin mo po ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. We pray for the peace of God to rule and reign in our hearts, for the joy of the Lord to be our strength, for the love of God to abound sa aming lahat as we eat this bread, Lord. We thank you, Lord, because we are one with you. And sinabi mo rin, Lord, babalik ka para sa aming lahat, Lord, so that we can enjoy eternity with you in Jesus' name. Salamat po sa oras na to, and we praise your name. In Jesus' name we pray. Amen. Kainin mo natin. Verse 25. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Kailan ba yun? Nag-Bible school.
bakit daw sa Christian church, nakakainom daw lahat. Di ba? Sa Catholic kasi usually, nakapila, tas ostya lang. Yung pari lang yung umiinom. Ang unfair, no? Kakatuyo kaya sa ano yun? Sa bibig. Wala yung wine. Dapat pag merong palaman, meron ding panulak. Di ba? Pero the point is, bakit po tayo, we will drink the cup? Hindi para lang mag-suffer, katulad ng ginawa ni Jesus sa cross. But, yung communion kasi nagaganap siya once you drink the cup. Nagiging isa tayo at kino-confirm natin yon yung blood ni Jesus na sumisimbolo sa cup na to. Na sinasabi natin, Lord, yung lahat ng benefits ng blood ni Jesus, kiniklaim ko yun today. Tandaan niyo po sa pag-inom po nating lahat, bawat isa, we are claiming the benefits of the blood of Jesus. What are the benefits? Number 1, we are redeemed. Tandaan niyo po we are redeemed by the blood of the Lamb. Ano ibig sabihin ng redeemed? Tinubos ka na mula sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka napapuntang impyerno. Meron ka ng kaligtasan, may nagligtas na para sa'yo because merong namatay para sa'yo dun sa cross. Nung namatay si Jesus sa cross, namatay yung lahat ng kasalanan mo, present, past, and even future sins. Napako na lahat yun sa cross, kaya it is finished. Hindi ka na guilty. Amen? Ikalawa, meron tayong justification sa blood ni Jesus. Ano ibig sabihin ng justification? Just as if hindi ka nagkasala sa Diyos. Ibig sabihin, wala kang records of sin. Wala kang records of wrongs. Humarap tayo sa Diyos, salamat, papasok ka sa kaharian niya ng langit, burado lahat ng kasalanan mo. Dahil sa blood ni Jesus. Tawag doon, justification. Ano pa? Sanctification. Ano yon? Nililinis ka everyday. Oy, praise God. Nagkasala ka man today, lilinisin ka mamayang gabi pag nag-pray ka. May paglilinis everyday by the washing water of the living Word of God. Ano pa? Access. Kaya tayo nakakapag-pray, may access tayo sa trono ng Diyos. Amen? At pag meron kang access sa trono ng Diyos, pwede kang pumasok anytime. Kaya nakakapag-pray tayo palagi in Jesus' name. Amen? Ano pa? Since may access ka, close na kayo ng Diyos. Hindi ka na malayo sa Diyos, malapit ka na sa Kanya. Amen? Hindi mo kailangan maging pastor para maging close ka sa Diyos. Choice mo lang. Okay? Ano pa? Meron kang protection na galing sa Panginoon. Bakit? The devil hates the blood of Jesus. The enemy hates the blood of Jesus. No one can touch you when you are covered by the blood. Amen po? Alam nyo ba kagabi? Ay, kagabi ba? Nung isang gabi, 31, nagkaroon ng Halloween parties. Alam nyo ba na every 31 ng gabi, lahat ng mga witches, naglalabasan yan, nagpo-pronounce ng curses sa mga tao. Yung mga nag-Halloween, yung mga nag-trick or treat, sinama yung mga anak nila sa trick or treat, mag-ingat po kayo. Ano nangyayari madalas after trick or treat? Nagkakasakit yung mga bata. Bakit? Pina-welcome mo yung mga spirito na magkakos para magkasakit yung bata. That's why we do not participate in any programs ng ganon. Kasi program siya ng demonyo. And that's why we need the blood of Jesus to cover us every day, to protect us. Because Revelations 12:11, we have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of our testimonies. Amen? And further, meron tayong victory. Sa pag-inom po ng cup na ito, dinideclare mo victorious ka sa lahat ng battles natin sa Diablo. Amen? Amen po? Hindi lang po ito basta iniinom lang. Kailangan naiintindihan mo yung benefits na binigay sa atin dito. Amen? Iinom ka nito kasi anak ka ng Diyos. Iinom ka nito kasi tagalangit ka na. Iinom ka nito kasi kilala mo yung Diyos na nagbigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Namatay para dun sa krus sa kasalanan natin. Mabayaran lang lahat ng yon, gawin kang anak ng Diyos. At bumalik siya sa langit, at time will come, babalik siya para kunin din tayo lahat at dalhin doon. Amen? So we are communing with Christ kapag iniinom natin yung cup na to. The benefits of the blood, we're receiving it by faith. Amen? Let's pray. Father, we thank you po sa cup na ito. At right now, Ama, as we drink this cup, Lord, we're not just remembering Jesus Christ, but we also thank you, Lord. Because of your blood, we have every benefits that you have given us through your words, Lord.
And today, Lord, as you drink this cup, maganap po yung mga benepisyo na ito sa aming buhay. At Lord, we pray na talo kami maging closer and closer sa relasyon namin sa iyo. And we thank you, Lord, because you have given us victory through the blood of Jesus Christ. And we can always praise God for all these victories, Lord, for all these triumphs in Jesus' name. And today, Father, as we drink this cup, we are communing with you and expecting, Lord, that we are all cleansed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for cleansing us from all our unrighteousness. And di na kami guilty, Lord. Kaming lahat ay meron ng confidence to face you, to call to you, to call upon your name, and that confidence, that boldness, great boldness, to enter your throne with the throne of grace para makareceive kami ng help in times of need, Lord. Kaya naman salamat po sa oras na to. And we praise you, Jesus. We praise you, Father. We praise you, Holy Spirit, for being with us, within us, so that we can live holy, we can live godly, and righteous in the sight of God. Salamat po sa araw na to. We praise your name. In Jesus' name, amen. I am redeemed by the blood of the Lamb. I am redeemed, and I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb, saved from sin, and I know I am. All my sins are washed away. Praise the Lord. Once again, I am redeemed. I am redeemed. Declare it. I am redeemed By the blood of the Lamb. by the blood of the Lamb. I am redeemed. I am redeemed. And I know I am. And I know I am. I am redeemed by the blood of the Lamb. Saved from sin, and I know I am. All my sins are washed away. Praise the Lord. When I went down When I went down through the valley to pray, to the valley to pray, my soul got blessed. my soul got blessed. So I stayed all day. So I stay all day. When I went down through the valley to pray, my soul got blessed. So I stayed all day. All my sins are washed away. Praise the Lord. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me free. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Victory is mine. Victory is mine. Victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I've already won the battle. Victory. Declare nyo, declare it. Victory is mine. Victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I've already won the battle. Victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I've already won the battle. Victory is mine. Yes, I know, oh Lord, I've already won the battle. Victory is mine. It's good. Verse 26. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. Mailan na tayo? Sino naka-perfect na 11 na? 11 times. Mula January, praise God. And so last na communion natin, December per Sunday. Okay, by the way, ang Christmas party po natin ay... mag-ready na po kayo ha. Ang Christmas party natin ay December 28. Post-Christmas. Kasi ang alanganin nung 21. So, doon na lang tayo sa last Sunday,
all-out na celebration na siya. By the way, 10th year anniversary namin ni Rish yun. So, celebration na tayo doon. Okay? Meron po tayong, exchange gift nun. Okay, so further announcement na lang sa mga susunod. God bless you all. Shalom, shalom.